and mercy to each one of us. Thank the Lord for His protection and for all His provisions throughout the week. We know that last week or ang uban, just this week lang nakadawat sa ilahang mga blessings gikan sa Philippine government. So we should that thing should bagay na ating bigyan ng papuri at pagsamba ang Diyos sa kanyang katapatan sa atin. So sa ating nararanasang krisis ngayon, hindi pa naman sumapit na ginamit ng Diyos yung mga uwak para i-provide yung ating pangangailangan. So indeed, we are so thankful to God for that. And personally, I'm so thankful because kahapon, tagaan ko si Ginoo 50 sirado anyos. Praise the Lord for that. Hindi ko kapatid, abot ko 50 ba? And I praise God for that, and thanks for all who greeted me sa anuman in person and even doon sa mga sa social media. I appreciate that, and thank even to God napadayon siya og pag-sustain sa tanang aspect sa kinabuhi. Okay, so this morning we'd like to meditate on or reflect on the Word of God from the first epistle to the Thessalonians. And we are on chapter 5 of the second portion or part of Paul's letter to the first Thessalonians, to the Thessalonians. Ang una kasi is yung reflection ni Pablo sa ministry na kanyang ginagawa doon. Pangalawa is yung instruction para sa mga Thessalonians. And in our previous study, we saw where Paul discussed the comfort. Nakaraan lang, deliver sa ating Pastor Rayon, the comfort of Christ coming. Binabanggit doon is that how we ought to be comforted by the facts and events of His coming. Ano ba yung katotohanan, ano yung mga pangyayari bago siya darating. Especially as it relates to the loved ones who have died in the Lord. Kapag iniisip natin meron tayong mga mahal sa buhay na namatay, at lalo-lalo na sa pagkakataong ito, bagamat dito sa atin wala, zero, we praise God for that, but doon sa mga ibang bayan, kahit na dito lang sa loob ng Pilipinas, may mga nagiging biktima ng COVID, at minsan hindi pa nila madalaw yung kanilang napakasakit, diretso na lang i-cremate o diretso na lang hindi nila sa ibang lugar, kasi hindi naman pinipili yung hindi naman pinipili ng COVID yung yung taong may kayang hawaan, di ba? Hindi naman kikilala ang virus ng Kristiyano to, iilagan ko to, iiwasan ko to, hindi to magkakaroon ng India. There are lots of Christians, even mga Jewish people na umano ako nung tumingin ako sa YouTube nung tsaka tinignan ko yung status ng ibang nations tungkol sa COVID. Tinignan ko yung Israel. Medyo curious lang ako. Nung nakarinig ko pa yon, 230 na yung patay sa kanila. 230. So, kahit na nga sila, pinili sila ng Diyos na bayang pinili ng Panginoon nila physically, but yet, hindi sila nakaiwas. Ating mga Kristiyano, ganun din. May mga, may mga, tawag nito, may mga mahal sa buhay tayo na naapektuhan,
nagkakaroon ng karamdaman, may kababayan tayo dito sa Jensan, bagamat ano na, di ba? Medyo gumaling na naman. Binalikan, tapos gumaling na naman. So, praise God, ano? Medyo na-maintain ng General Santos. Hindi ko alam kung meron namatay na ba, pero yung namatay yata, hindi naman yata COVID yun. So, parang pneumonia, something like that. Kasi pagka namamatay ngayon, tapos medyo respiratory ang dahilan, ang pinagbibintangan agad, COVID. So, medyo yung COVID na yan, medyo inaatake, siya yung binubuntunan ng sisi. No? So, yun, kapag ka meron tayong mahal sa buhay na umalis, o di kaya'y lumisan, o di kaya'y namatay, makikita natin na yung mensahe ng nakaraan ay isang patunay na ang Diyos nagbibigay ng comfort kasi hindi naman lahat, hindi porke mamamatay tayo ay wala ng pag-asa. Kaya nga sabi doon, huwag kayong mamighati o magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. So makikita natin yan sa 1 Thessalonians 4:13 to 18. Why? Because in every Christian, merong forever yan. Kahit na nga hindi Kristiyano, may forever eh. Forever damnation. Kung isa forever na magiging kasama nila yung Panginoon. So of course, ang comfort of Christ coming presumes that we are prepared for it. Pinipresume nito yung purpose, yung comfort, yung aliw ng pagparito ng Panginoon. Pinipresume nito, ipinapalagay nito na tayong mga Kristiyano ay handa o nag-aanda, no? Whether we are among those who have died prior to that great event or we are among those who will be alive when He comes. So, dalawang bagay kasi yan. Kung pwede tayong kung pwede darating yung Panginoon sa ating kapanahunan, o di kaya pagpatay na tayo, pwedeng dumating ang Panginoon. Kahit saan lang doon, di ba? Handa ba tayo? So, yun. Pero bago niyan, titignan natin yung talata natin, pagbabasihan ng ating refleksyon sa umaga nito. Unang Tesalonica, Kabanata 5, talatang 1 hanggang 11. Mga kapatid, tungkol sa oras at mga panahon, hindi na kailangan mayroong isulat para sa inyo. O may isulat pa sa inyo. Sapagkat kayo rin ang lubos na nakakaalam na ang araw ng Panginoon ay darating na gaya ng magnanakaw sa gabi. Okay. Note the word, magnanakaw sa gabi. Okay. Kapag sinasabi nila, kapayapaan at katiwasayan, kaagad darating sa kanila ang biglang pagkawasak. Kagaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at walang makakatakas. Ngunit kayo mga kapatid ay wala sa kadiliman, upang sa araw na iyon ay mabigla kayong gaya sa magnanakaw. Sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng liwanag at mga anak ng araw. Tayo'y hindi ng gabi ni ng kadiliman man. Kaya nga, huwag tayong matulog gaya ng mga iba, kundi tayo'y manatiling handa at magpakatino. Sapagkat ang mga natutulog ay natutulog sa gabi, at ang naglalasing ay naglalasing sa gabi. Ngunit palibhasa ay mga anak tayo ng araw. Magpakatino tayo at isuot natin ang banuti ng pananampalataya at ng pag-ibig, at ang maging helmet ay ang pag-asa ng kaligtasan. Sapagkat tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na namatay dahil sa atin upang tayo'y paging gising o tulog man, ay mabuhay tayong kasama niya. Dahil dito, pasiglahin ninyo ang isa't isa at patibayin ang isa't isa gaya ng inyong ginagawa. Ang Diyos ang magdaragdag ng pagpapala sa kanyang mga salita. Okay, no?
bago niyan, manunood muna tayo ng isang clip. Tungkol yan sa pagparito ng Panginoon. That would be a glorious event. The man will appear in the sky. Patient endurance, no? Sabi niya, no, let us hear the conclusion of the whole matter, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of men. Praise God for that. So, meron na po tayong picture ngayon kung gaano po kaklaro yung event na darating sa ating buhay. Even though, makikita na that is just a product of imagination ng gumuhit na mga yon, at saka yung mga event pinagsama-sama lang po nila, pero malinaw na ipinakikita doon ang katotohanan tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoon. Okay, so ang magiging katanungan is, are we prepared? Handa ba tayo? Okay. Under that is, isa na namang katanungan, will He find us ready when He comes? Masusumpungan ba tayo ng ating Panginoon na handa kung Siya'y paparito? Gaano ba tayo kahanda? At ang pangalawang katanungan, under that, will we be ready should we die before He comes? Kahit na tayo ay mamatay bago pa Siya bumalik, magiging handa pa kaya tayo? O kaya tayo? Kasi wala nang panahon maghanda eh. Yung araw na dumating ang Panginoon, wala nang panahon. Mamaya sa dulo, ipakikita ko sa inyo kung gaano po kabilis yung sinasabi po nating pagbalik ng Panginoon, yung kisap mata na sinasabi, yung kabilis yung siguro paglaho ng isa pong tao, kahit na katabi niya, hindi niya makalabit. Para sabihin niyang, dali, sama tayo. Walang panahon ganun. So, yun yung, ito yung mga katanungan. Now, as we come to the final chapter in Paul's first letter or first epistle to the Thessalonians, we find him telling how Christians can be preparing for Christ's coming.
So ang ating pamagat o ang subject po natin ngayon is preparing for Christ's coming. Na makikita natin sa 1 Thessalonians 5:1-11 na binasa lang natin kani-kanina lang. Okay, so proper preparation for the coming of Jesus takes into account that ang una na punto is that He shall come as a thief in the night. Darating ang ating Panginoon tulad ng isang magnanakaw sa gabi. Okay. Hindi po isang magnanakaw lang, kundi dinescription po na malinaw dyan. Isang magnanakaw sa gabi. Sa gabi sa gabi. Thief in the night. Okay. Yan po sinasabi. He shall come as a thief in the night. For some, but not for others. Kasi iba, wala namang ginagawa, kundi parang yung buhay lang, isa sa sinasabi nila, nagpapatuloy lang. Hanggang sa bigla silang daknan ng ganung pagkakataon na hindi nila namamalayan, hindi nila nalalaman. Diba? Pero yung iba, handa. Katulad ng mga sinasabi sa talata natin kanina, na sila yung mga nasa liwanag. Sila yung mga anak ng araw. Yan ang sinasabi natin Panginoon. Diba? So, the Lord's coming will be a surprise for many as a thief in the night. Motive that is clearly indicates in 1 Thessalonians 5:2 and 2 Peter chapter 3 verse 10. Okay, ano ba sinasabi doon? For you yourselves know perfectly that the day of the Lord so comes as a thief in the night. Magnanakaw sa gabi. Meron man namang magnanakaw na magpapaalam, o bakit sa gabi pa? Doon wala talagang walang istorbo para sa kanila. Walang taong gising at walang taong po pwedeng makakita kasi sa gabi. Ngayon po sa araw yan, makikita pa sila ng mga tao. Kukuyugin sila ng mga tao, bubugbugin. Yan ang gagawin sa kanila. Diba? Pero sa gabi, wala. Meron nga nakakulong pa yung motorsiklo niya doon sa Purukutson, mga 3 years ago ang nakalipas, nakakulong pa yung motorsiklo XRM doon sa kanyang bahay. Kumain pa yung magnanakaw, dinala yung motorsiklo, kita mo. Kinabukasan, wala na. Wala na motor, wala na kapugla, wala na bahaw. So ganun siya. So, kaya sa gabi, sa 1 Peter o 2 Peter chapter 2 o 3 verse 10, ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw. Okay. At ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Yan ang sinasabi dyan sa 1 Peter. So, ito yung yung bang magugulat yung maramihan. Pero doon sa mga taong handa at lagi naghahanda sa kanilang buhay, ay hindi na magiging sorpresa to para sa atin. For those who heed the warnings of Scriptures, the day will not overtake them as a thief. Diba? Para sa mga nakikinig ng babala ng kasulatan tungkol sa araw ng pagdating ng Panginoon, hindi ito mag-overtake sa kanila tulad ng magnanakaw. Ayun makikita natin sa 1 Thessalonians 5:1 verse 2, verse 2 and verse 4. Tignan natin. Mga kapatid, hindi na kailangang mayroong isulat pa sa inyo, sapagkat kayo rin ang lubos na nakakaalam na ang araw ng Panginoon ay darating na gaya ng magnanakaw sa gabi. Ngunit kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman upang sa araw na iyon
ay mabigla kayong gaya sa magnanakaw. Okay. Yung address niya sa letter niya, yung recipient, yung tinawag niyang kapatid, di ba? 2 beses binanggit dyan. Mga kapatid. Verse 4. Ngunit kayo, mga kapatid. Eh, anong ibig sabihin yan? Yung term na mga kapatid, brothers, it suggests relationship, di ba? Meron kang kaugnayan. Si Pablo, ang kaugnayan niya, meron siyang kaugnayan kay Kristo. Yung mga Thessalonians, meron silang kaugnayan doon kay Kristo dahil kanilang inintroduce, ipinakilala kay si Kristo sa kanila. Kaya isa na sila doon sa Panginoon. Kaya tinawag niyang mga kapatid, of course, hindi sa laman to, kundi sa espiritu. Ang sinasabi ni ano rito is that tayo, nakabilang kay Kristo, abay, hindi na tayo dapat mangamba at mabigla sa mga bagay na ito. Meron tayong kaugnayan sa Panginoon, kapatid tayo sa isa't isa. Ang ating Panginoon, ang ating pinagtitiwalaan. Yun yung inaano natin doon. O dito. Yung ibang tao, may mabibigla sila. Pero yung verse po nagsasabi, ngunit kayo, it refers to all believers, mga kapatid, ay wala na sa kadiliman o wala sa kagiliman. Kaya maliwanag pa sa sikat ng araw eh. Yung ating ano, kasi ito yung hihintay natin, di ba? Meron bang Kristiyano hindi naghihintay sa muling pagparito ng Panginoon? Wala. Yung mga hindi naghihintay, yung mga ateista yun. Sa Facebook, mayroong Atheist Republic. Yung mga taong hindi sumasampalataya sa Diyos. Nagkakaisa sila. Yung mga tao na kung saan ang iniisip nila, eto lang at dito lang sa mundong ito, ay hindi po makatotohanan yun. Bagsak po natin yun, sigurado, malayo sa Panginoon. Wala na tayo sa kadiliman. Kaya sinabi ni Pablo, sa araw na yon ay hindi tayo mabibigla tulad ng mga tao o tulad ng mga nang sa magnanakaw o gaya ng sa mga magnanakaw. Yan po sinasabi. Okay. For some, abay, ito po hindi maiiwasan, inescapable distraction. Yan. He will come when people are saying peace and safety. Yung ligtas at saka payapa, o kapayapaan at katiwasayan sila sabi doon. 1 Thessalonians 5:3, ano binabanggit? Kapag sinasabi nila, kapayapaan at katiwasayan, kaagad darating sa kanila ang biglang pagkawasak, na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at walang makakatakas. Yan ang sinasabi niya. Yun yung binabanggit. He will come when people are saying peace and safety. Not in troublesome times, but in peaceful times. Kailan ba darating ang Panginoon? Hindi sa panahon ng kaguluhan, kundi sa panahon ng katiwasayan. Kaya tingnan po natin. Iniisip agad natin kapag merong, diba? Merong COVID na darating na siguro ang Panginoon. Kapag merong masyado malalakas na malapit na dumating ang Panginoon, o darating na ang Panginoon. Hindi o. Sabi na salita ng Diyos, kapag sinabi nila kapayapaan at katiwasayan, anong darating? Darating agad, o darating sa kanila ang biglang pagkawasak. Yun po sinasabi. He will come when people are saying peace and safety. Not in troublesome times, but in peaceful times. Yet many Christians seem to think He is coming whenever there is tribulation. That is not the teaching. You're going to look at it from the Bible, from the biblical perspective, yun yung panahon na kung saan yung bang, kampante ka na. Okay? Siguro everything is being supplied. Yun po sinasabi. Pangalawa,
When He comes, it will be with sudden destruction. Sudden destruction. 5:3. Kapag sinabi nila kapayapaan at katiwasayan, kaagad darating sa kanila ang pagkawasak, na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao. Kaagad darating ang pagkawasak. Sudden destruction niya eh. Bigla, di ba? Yung po sinasabi dyan. There will be no time nor way to escape this destruction, described in more detail in the second epistle to the Thessalonians. At titignan po natin yan kung meron ako. Okay, 2 Thessalonians, pangalawang Thessalonica, kabanata 1, talatang 7 hanggang 10. Kayo namang mga nagtiis ay aalawin niyang kasama namin sa pagbabalik ng Panginoong Yesus mula sa langit, kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel. Darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at paparusahan ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at hindi sumunod sa magandang balita ng ating Panginoong Yesus. Okay, ano sinasabi dyan unang-una? Kayo namang nagtiis o nagtitiis, anong gagawin? Aaliwin ng Diyos. Kaya kung tayo ngayon ay mga bilang Kristiyano kasi, hindi libre, no? Hindi tayo free doon sa mga kapagatian, sa mga troubles, karamdaman na pwedeng pumasok sa atin sa buhay natin. Susubukin tayo sa ating pananampalataya, pagtitiisin tayo tulad ng pagtitiis ni Kristo habang siya naririto. Yung Kristiyano paglalakad, hindi po ito yung bed of roses. Hindi po tayo, kaya nga, magtaka ka sa sarili mo kapag ka naglilingkod ka sa Kanya at wala kang pagtitiis. Kasi yung problema, yung difficulty, yung lahat ng mga bagay na darating na hindi ka aya-aya, darating talaga yan sa buhay ng Kristiyano. Pero magiging recipient ka doon sa aliw at sa comfort na ibibigay ng Panginoon sa iyo. Katulad ng comfort na ibinigay ng Diyos kay Kristo matapos siyang magtiis ng hirap para bayaran ang ating mga kasalanan. So ang sinasabi dyan sa verse 8, darating siya sa gitna ng naglalaglabab na apoy at paparusahan ang lahat. Ang lahat ba? Kung hanggang doon ka lang babasa, sasabihin mo siguro na, ang lahat nga. Hindi ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at hindi sumunod sa magandang balita. Okay. Dalawa yun, di ba? Lahat ng hindi kumilala sa Diyos. Marami yan. At pangalawa, hindi sumunod sa magandang balita ng ating Panginoong Jesus. Hindi magandang balita ni Allah, hindi. Hindi magandang balita ni Buddha, hindi yun. Kundi magandang balita ng ating Panginoong Jesus. Yun ang susundin. Kung hindi mo ginawa yan, paparusahan ka. Kung hindi mo ginawa yung kumilala sa Diyos at hindi ka sumunod sa magandang balita, kasi yun yung pinakasusi para magiging kasama ka sa muling pagparito ng ating Panginoon. Yan po yun. Para maging kasama ka sa araw na yun. Yan po binabanggit dito sa salita ng Diyos. This day, itong araw ng Panginoon na ito will be one of glory to those who are ready sa lahat naman naghahanda.
9. Ang parusa sa kanila ay walang hanggang kapahamakan at maihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Mangyayari ito sa araw ng kanyang pagparito upang tanggapin ang papuri mula sa kanyang mga pinili at ang parangal ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Kabilang kayo roon sapagkat tinanggap ninyo ang magandang balitang ipinahayag namin sa inyo. Kaya tignan na kung system pasado yung mensahe talaga ni Pablo. Anong dahilan kung bakit sila magiging kasama? Dahil tinanggap nila ang magandang balitang ipinahayag sa kanila ni Pablo, Silas at saka Timoteo. So balik tayo sa verse 9. Ang parusa sa kanila ay walang hanggang kapahamakan. Everlasting destruction, yung po sinasabi sa Ingles. Maihiwalay sila sa Panginoon. They will be banished from the presence of God. At sa kanilang dakilang, at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Na kung papansinin natin yung mabuti, tignan po natin yan. Gusto ba natin yung mangyari sa ating buhay? Ano mang antas ng buhay, meron ka ngayon. Ano man ang edad mo, bata ka man, matanda ka man. Abay, kapag dumating itong mga bagay po na ito, dapat magmuni-muni ho tayo. Tignan ho natin, nakatanggap na ba ako sa Panginoon? Ginawa ko na ba? Sumunod ba ako doon sa magandang balita ni Kristo? Kasi ito mangyayari. Ang kaparusahan, malinaw sinasabi sa atin, walang hanggang kapahamakan. O ibig sabihin, everlasting destruction. Hindi ba tatapos yun? Naroon ka sa isang lugar na kung saan is that ayaw mo puntahan. Pero ginusto mo dahil hindi mo sinunod si Kristo. Maiiwalay ka sa Kanya. Death, no? Spiritual death, whatever it is separation. Pagkakahiwalay. Di ba? Naghihiwalay ho tayo. Kahit meron sa daigdig na ito. Pagka namatay po yung isa, hinihiwalay niya po yung kanyang sarili, whether he likes it or not, dito sa daigdig ng mga buhay. Kabilang nga siya doon sa daigdig ng mga patay. Ganon din yan spiritually. We will be what? Separated from God who is the source of life. And you will be what? Doomed to eternal destruction. Do you want that? Gusto ba natin ito? Verse 10, mangyayari ito sa araw ng kanyang pagparito upang tanggapin ang papuri mula sa kanyang mga pinili. Papupurihan tayo o natin ang Diyos. Sa kabilang banda, pararangalan naman yung lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Bibigyan ka ng Diyos ng kaluwalhatian. Bibigyan ka ng Diyos ng parangal. Bibigyan ka ng Diyos ng gantimpala. Yung po sinasabi ko rito. Ayaw mo? Ang sinabi ni Pablo, bilang pag-aliw sa kanila, bilang pag-encourage sa kanila, bilang sa kanila, doon sa kanila mga kahirapan, kabilang kayo roon sapagkat tinanggap ninyo ang magandang balitang ipinahayag namin sa inyo. Ang tanong ko, tinanggap mo na ba magandang balitang ito? Kung hindi pa, abay magmuni-muni ka. Dahil mangyayari at darating ang araw na yun. Hindi lamang sa mga namatay na, for those who now sleep in Jesus, but also for those prepared for His coming when He does descend. Ang katanungan, what will this day mean for us
when the Lord comes as a thief in the night. Anong ibig sabihin ng araw ng pagparito ng Panginoon? Anong kahulugan ito para sa atin? Na darating siya bilang isang magnanakaw. Is it a day of destruction or a day of delight? Araw ba ng kapahamakan yan? O araw ng kagalakan? Tayo lang po nakakaalam yan. Yan sabi ko, huwag mo tayong patulog-tulog. Nakakalimutan ho natin yung ating pong responsibilidad bilang Kristiyano. Na tayo po'y magpakita ng sigasig sa mga tao para makilala po nila si Kristo sa pamamagitan ng ating pong buhay. Paano po mangyayari yun? Kung hindi po tayo nagiging halata na kabilang sa katawan ni Kristo. Sige daw. I-assume mo lang sa sarili mo na Kristiyano ka. Yung pala, sumasabay ka lang. Para kang kung saan dalhin, nandun siya. So it depends upon whether we are prepared for His coming, and proper preparation means we should live as sons of the day. Mamuhay tayo bilang mga anak ng araw. So ano ibig sabihin nito? Paano ba namumuhay yung mga anak ng araw? Yung mga tao may mga anak ng araw, hindi yun yung tinutukoy ko Yung masyadong mapuputi, di ba? Yung masyadong mapuputi ng mga tao, mga anak ng araw. Ang tinutukoy ko rito yung we are living, in the light, parang sinasabi, yun yung sinasabi. So, ang una dyan, watchful and sober. Yan pong ibig sabihin po nun. We should live as sons of the light, meaning we should be watchful and sober. We are children of light and children of the day. 1 Thessalonians 5:5. Yung sinasabi doon, kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. So meron ang kaibahan ngayon kung ikaw ay Kristiyano. Nasa panig ka na ng araw, nasa panig ka na ng liwanag. Kaya nga, di ba, ang linaw sinasabi ni Kristo, dahil ikaw ay ilawan, ikaw ay liwanag, ano sinasabi ni Kristo? Paliwanagin mo yung ilawan para makita ng mga nakakarami at pupurihin nila ang Diyos. Makikita yung magandang gawa mo. Pupurihin nila ang Diyos. So, we are children of light and children of the day. Bakit? Bakit tayo tinawag na nasa panig ng, o kabilang sa panig ng liwanag at sa panig ng araw? May mga ilang kadahilanan po. Una, because we follow Jesus, the light of the world. Sinusundan po natin si Kristo na ilaw ng sanlibutan. John chapter 8, verse 12. John chapter 12, verse 35 to 36. Ako ang ilaw ng sanlibutan, sabi ni Kristo. Sino mang lumalakad at sinusunod sa akin ay hindi lumalakad sa kadiliman. Bakit tayo kabilang sa araw? Dahil sinusunod natin si Kristo. O kabilang sa liwanag. Dahil sinusunod natin si Kristo na ilaw ng sanlibutan. We follow Jesus, the light of the world. Pangalawa, because we are now in Jesus, tayo po ay na kay Kristo na, and we walk in the light. Ephesians chapter 5 verse 8 and 1 John chapter 1 verse 5 to 7.
At ang pangatlo, because we cast off works of darkness and seek to walk properly. Itinatakwil dahil itinatakwil natin, iwinaksi natin yung gawa ng kadiliman o kasamaan. At ang ating hinahanap yung paano tayong lumakad ng maayos. Romans chapter 13, 11 to 14. Pangalawa, sabi ka sa, First Thessalonians chapter 5 verse 6. We are to be watchful for His coming. Kaya nga kailangan tayo'y manatiling gising. At bagay yan dyan. Kailangan tayo'y manatiling gising. Anong kailangan? Kailangan manatiling gising, laging handa, malinaw ang isip, di tulad ng iba. Okay, kasi merong iba na nanatiling kulong, hindi naghahanda, malabo isip. Yun. Diba sinasabi? Sa atin naman, kailangan tayo manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Merong kino-compare dito si Pablo. Yung di tulad ng iba sinasabi niya, yung mga naglalakad nang wala sa Panginoon, na hindi kumikilala sa Diyos. Na marahil kumikilala sa Diyos, pero ang layo naman ng buhay. May kinakailangan ko na yung buhay natin ay nakaayos sa harapan ng Panginoon. We are to be watchful for His coming. Bakit? Kasi hindi natin alam kung kailan darating ang Diyos. No one knows the day nor the hour. 1 Thessalonians 5:2, Matthew 24:36, and verse 42. At yung pagbabantay na ito, ang sinasabi po natin, yung pagiging handa rito, lagi, yung watchfulness na to, it always includes prayer. 1 Peter chapter 4, verse 7. Watchfulness includes also repentance and strengthening what we have. Kung ano meron tayo, pinalalakas natin. Revelation chapter 3, verse 2 to 3. On the other hand, yung sleep in our text refers to spiritual laxity. 1 Thessalonians 5, 6 to 8a. O 5, 6 to 7, I mean. Pangatlo, we are to be sober. Ito po yung matinong isip siguro. Ito yung matinong pag-iisip. Kaya kailangan tayo manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip. Kanina, no? Matino ang isip. Magandang balita, second edition to. Yung pangalawa, ang Biblia, second edition. Kailangan tayo manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip. Sober sinasabi dito eh. Di tulad ng iba. Sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao, at sa gabi rin karaniwang naglalasing. Ngunit dahil tayo'y sa panig ng araw, dapat maging malinaw ang ating pag-iisip. O inulit niya naman. Dahil tayo kabilang o nasa panig ng araw, dapat maging malinaw ang ating pag-iisip. Gaano kalinaw ang pag-iisip mo? Marami pong dumidistorbo.
O hindi ka naniniwala ng Panginoon ay darating. Dahil punong-puno ka na sa mga pangako na narinig mo magmula sa mga preacher sa salita ng Diyos, wala naman Diyos na dumarating. Ibuka natin ng maayos yung isip po natin para luminaw. Hindi kinakailangan maging bulag para luminaw isip mo. O hindi kinakailangan maging gising ka para luminaw lang. Hindi kinakailangan maging bulag kasi maraming bulag na malinaw isip. Diba? Ang word sober o malinaw ang isip, it means to be temperate or abstinent, especially in regards to wine. Ganyan. Kita mo yung taong lasing. Malinaw ba isip niya? Ang gulo niyan, di ba, kausap? Kahit kausap mo, ang gulo. Lagi na lang paulit-ulit. Hindi lang magulo, makulit pa. So it usually used in a more general sense to be sober-minded, to be watchful, to be circumspect. Sinasabi. That is according to Barnes. And with this, we should certainly take the promise of Jesus coming seriously and not lightheartedly. So ibig sabihin po nito, dapat linawin natin yung ating pag-iisip tungkol sa mga bagay po nito. Tungkol sa ating paghahanda sa pagparito ng ating Panginoon. Dahil mapapahiyaw tayo pagdating ng araw na yun. You will be standing in the presence of Christ and you will be ashamed kung hindi natin gagamitan ng ilaw ng pag-iisip yung ating mga kaisipan. Pangalawa, armed and waiting. Okay? Armed and waiting. Sabihin dito is that naka-full gear ka samantalang naghihintay. Diba? Yung kasing ating mga katulad ng mga sundalo, kahit na walang gyera, diba? Mga pulis, naka-uniforme. Laging handa yung mga yan. Kaya kuminsan, dahil laging handa, naka-uniforme lagi, numero mo ng punteriya. May mga taong sa labas. Pero at least, nakahanda sila ano man na mangyari. Kawawa nga lang yung iba. Minsan, pagpintuhan sa akin yung chairman dito, sabi niya, grabe pasto dun sa area, banda sa may basilan. Patay na yung mga sundalo. Tinagtad nila na parang tagtad ng baka. Mga mga limstep ito. Pagtaga, labay, ulo, labay. Sabi ko, paano mo nalaman? May video, pastor eh. Ikaw, gusto mo manood ng ganong video? Kahit hindik nakakilabo. Kaya hindi natin masisisi yung ating presidente at kung mag-declare man siya ng all-out war sa mga yan. Kaya sobra-sobrang ginawang pahirap doon sa mga sundalo natin. Tayo rin sundalo ng Kristo, di ba? The moment that we come, that we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, we are enlisted as His soldier. Meron tayong armament, meron tayong mga panlaban sa giyera. So, tingnan natin kung ano yun. In all soberness or seriousness, putting on the armor of God. So, meron tayong armor. 1 Thessalonians 5, ito sinasabi. Ngunit dahil tayo sa panig ng araw, dapat maging malinaw ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig.
At isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Yan po sinasabi. Breastplate of faith and love. Ano bang gamit nito? Itong breastplate nito. Faith and love protects our hearts from much evil. Kaya nilalagay po yun dito sa dibdib. Breastplate. Breastplate of faith and love. Faith comes from the Word of God, and love comes from Him who is the Word. Di ba? Sino po yung the Word? Wala iba kundi si Kristo. The Word became flesh and dwelt among us. Di ba sinasabi ang salita ng Diyos? Sa una pa yung salita, at ang salita ay naging tao at nakisalamuha sa atin. Yung salita na yan, yun yung namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Sa yung punong-puno ng pag-ibig para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Yun yung pinanggagalingan ng pananampalataya. Sa salita ng Diyos at yung pag-ibig ay galing sa Kanya na walang iba kundi yung salita mismo ng Diyos. Romans chapter 10 verse 17, 1 John chapter 3 verse 16. Such as the hope of salvation as a helmet, no? Isuot din natin. Helmet ng hope of salvation. Helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Isusuot dapat natin yan. Hope also comes from the Word of God na mababasa natin doon sa Romans chapter 15 verse 4. Hindi ko na sinulat. At kung gusto niyo ng more detailed description of the armor, go to Ephesians chapter 6 verses 11 to 18. Naroon yun. Kompleto yun. Meron pang sword of the Spirit doon. Breastplate belt. May shoes pa. Kompleto yun. So tayong lahat na mga Kristiyano, sundalo. Kaso lang, dito sa atin, kung meron mang sundalo na inactive, meron din Kristiyanong inactive, di ba? Wala sa service. Kristiyano na hindi ganun ka seryoso doon sa kanyang pagiging Kristiyano. Meron din ganyan. Kung paano ang mga sundalo, may mga sundalong hindi naging seryoso sa kanilang pagsiservisyo sa bayan, meron din mga Kristiyanong hindi naging seryoso sa paglilingkod sa Diyos. O pagdating ng reckoning, makakatanggap sila? Wala. Pagdating ng kamatayan, wala. Di ba? So our hope of salvation protects our mind from much fear and doubt. Kaya sabi dyan, isuot ang helmet ng pag-asa. Saka sinusuot ang helmet? Sa paa. Pagka-helmet, hindi na sa ulo. Di ba? Pinoproteksyonan nito yung ating kaisipan doon sa takot at saka pagdududa. Hindi tumatalab yan pagka nakasuot ng helmet na yan. Hope also comes from the Word of God in Romans chapter 15 verse 4. Encouraged to wait because God has appointed us to salvation. 1 Thessalonians 5:9 to 10. Ano sinasabi? Hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan. Ayun yung katotohanan para sa atin. Kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano daw? Ito yung intensyon ng Diyos sa atin, no? Hindi siya namatay sa atin, hindi niya tayo pinili para parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan
ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya. Maging buhay man tayo o patay na sa kanyang muling pagparito. So, dahil kanina, binabanggit natin, ito i-under pa man din dito na we are armed while we are waiting. May kinakailangan natin, hindi wala silbi yun. Yung baluti, yung armor na meron tayo, may silbi yung bawat isa. So, ibig sabihin ito, hindi po passive yung buhay ng Kristiyano. Active ito, ginagamit natin to. Gamitin natin. Kuminsan is nalulunod tayo doon sa iba't ibang issue ng mundo. To the point na hindi na natin namamalayan na wala na pala sa atin, hindi tayo nakasuot ng baluti. Kung kaya minsan yung atake ng diablo sa atin, ng demonyo sa atin, ano nangyayari? Napaka-aktibo. Parang hindi natin nakakayanan. Dahil nakalimutan mong isuot yung baluti ng pananampalataya. Ang sabi dyan, isuot. So pag sinabi natin isuot, that is a command, di ba? Utos yan, isuot mo. Isuot. Ano, isuot lang walang purpose? Hindi, isuot yan dahil lagi-lagi naka-engage tayo sa labanan. Whether we like it or not. A day of wrath is coming. In Romans chapter 2, verse 4 to 11, araw ng puot ng Diyos. Yet Jesus has come to deliver us from the wrath. 1 Thessalonians chapter 1, verse 10. So ang ginagawa natin Panginoon sa Kristo, iniligtas niya tayo magmula sa puot na yun. Pinili niya tayo. Hindi para parusahan, kundi upang iligtas. Pero hindi po ito sitting pretty ka. May gagawin ka. Samantala naghihintayo tayo, suot natin yung armadura ng Diyos. Huwag mo natin kakalimutan. You are actively participating. You should be active. He has appointed us to salvation through the blood of His Son. So, whether we wake or sleep, buhay man tayo, patay. Nasabi doon, we live together with Christ. Make yourself worthy. Ano sinabi ni Pablo, ni Pedro? Be sure to make your calling and election sure. Hindi lamang yan, we are also comforted and edified. Comforted and edified. We are to comfort one another. So tayo po'y mag-iali. 1 Thessalonians, unang Thessalonica, Kabanata 5, talata. Dahil dito, pasiglahin ninyo ang isa't isa. Pasiglahin ninyo ang isa't isa. Comfort one another. Aliwin. Dahil ng bawat comfort, we each receive from God. Ito yung beauty ng, di ba? Pinararanas na sa atin yung kapigatian sa buhay. Sa natin yun, tayo naman ang gagamitin magbigay ng comfort doon. Natutuwa ako, di ba? Wala ang ating kapatid na si Nonoy Cabrera. You know, nakaranas ng ganon, and you will talk to her. Ano mangyayari? Di ba? Yung kanyang
gagawin ko? Ano ba ang aking magiging? Wala na yung aking partner sa buhay. Pero kung kausap niya, halimbawa, nag-uusap tayo, actually, natutuwa nga ako ng mga nakaraang, dahil talagang kinakausap si Ma'am Rose dito eh. Diba? Na mga naging biktima na. Pero nakatanggap ng alipag mula sa Diyos. Ngayon sila naman ang ginagamit para alipin yung mga kapatid na namimigat. Yun yung sinasabi po rito. At ito po yung makikita natin sa 1 Corinthians or 2 Corinthians chapter 1, 3. Comfort. Nakaka-receive tayo ng comfort, tayo ng ginagamit ng Diyos as if God is comforting her. Na nakakaranas ng ganong chapter sa kanyang buhay. So dahil dito pasiglahin ninyo ang isa't isa. We have to comfort one another. Edify or build up one another. Yung sinasabi sa 5:11. Ang isa't isa at patibayin. Patibayin na naman o patibayin. Ang isa't isa, gaya ng inyong ginagawa. Hindi lamang pasiglahin, kundi patibayin. Patibayin, of course, sa pananampalataya. Kung magiging masiglahin, yung direksyon naman ng buhay niya, iba. Di wala. Kaya kailangan meron follow-up. Patibayin ang isa't isa, gaya ng inyong ginagawa. Yung ginagawa ko natin dito, na pinasisigla siya at pinatitibay, tama po yun. Bagay po yun na dapat gawin. Nagagalak na ako, natutuwa ako dahil nakaka-recover. Naumusta ko man si Ma. Nung nilibot namin yung pagpapala magmula kay Lia Felix, yung mga isda. Ngiti sa kanyang mukha, di ba? Unti-unti niya nang natatanggap. Ganun yun. Kung wala at pagiging tayo po ay nagkakatipon. Ano po silbi ng ating pagtitipon? Ano po silbi ng ating pagtitipon sa pananampalataya? So hindi lamang po natin pinapasigla, pinatitibay po dapat natin yung isa't isa. Ang sinasabi dyan, gaya ng inyong ginagawa. Pagpatuloy mo natin yung ating po ginagawa. This is a kind of goal that we are to pursue. Gukdo natin, sabuli natin. Yung goal po na yan. The primary work of the church is yung magpatibayin ng isa't isa. Kahit nasa ganito mga kapanahunan, wala pong rason ang church na hindi po titibay dahil po hindi lamang dito po yung hindi po limited yung ating pagtitipon dito sa apat na sulok ng ating simbahan. Kundi maging sa may problema nga po tayo ngayon sa COVID. Diba? Yung ibang mga magulang, mga kabataan kasi, hindi rin ako kung sakasakaling siguro malayo ng simbahan, malayo simbahan, hindi ka ako nakatira sa parsonage, baka wala rin yung mga anak ko dito eh. Diba? O di kaya magsisimba ako doon sa simbahan, membro lang magsisimba. So, nakakasiguro ako na manunood yung anak ko ng live streaming. Manunood yan, Ariana Grande. Yung mga, kung ano-ano mga senior, sino-sino mga singer dyan. Di ba? Samantala nandito pa nga dito sa loob ng simbahan, naantok pa nga. Gado ka. Kung nakaupo lang yan sa bangin, tuklod mo na. Hindi, hulog sa pangpang. Kaso lang, walang... Yan yung hirap, yan yung mahirap. Hindi ka nakakasiguro. Kaya, eto, sinasabi ko ito, hindi lang para sa... Of course, una sa pamilya, para sa isa't isa.
May mga magulang tayo wala rito, gustong-gusto po nila, dahil pinapantay nila ang anak nila. Sabay-sabay na lang sila makinig. Hintayin na lang nila yung COVID bago sila bumalik. That's also good. Para masiguro nila makikinig yung mga kabataan doon. Diba kung may dyan ang ginagawa, imbis na makinig ng live streaming, mobile legend. Anong kwenta doon? Yan yung isang bagay dyan. Nagtatapon tayo ng mga mensahe, pero ang tanong, yung mga mensahe bang tinatapon magmula sa pulpito, may tinatangkilik ba ng lahat ng tahanan o di kayo naman lahat ng tahanan ng mga miyembro? Yun yung magiging katanungan. Alam yun. Mabuti kung meron kaming exam o di kaya test paper na anong preaching nakaraan. O, ipasa nyo sa amin yan, ha? O, anong mas maganda? Yun ang gagawin namin? Hindi naman siguro makatarungan yan, pastor. Kung gusto niya tumibay tayo sa mga ating ko yung kanan Diyos, di ba? Meron ang yung people nga sa pagsisikap na rin ni pastor para makapag-minister kami sa inyo is meron mga online discussions. Di ba? Yung iba, nako, pahirapan pa kung magpasa. Yung iba naman, agad-agad. Yeah. Understanding at saka yung level ng kasiglahan ng mga kabataan na hindi natin nasisiguro sa kanila. Ay hindi rin garantiya na anak siya ng pastor, di ba? Hindi rin garantiya yun. Magpasa? Doon siya nagaling ginahulat. Ano ba yan? So kung ikaw gaurus-urusan gumugugma sa Ginoo, pag gusto gini mo nga umunlad ka sa pananampalataya, ginagawa mo kung anong nararapat para sa inyo yan eh. Hindi naman para sa amin itong ginagawa namin eh. Of course, samantalang dinideliver namin yung mensahe ng Panginoon, napagpala kami. Kasi una namin, pinag-aaralan yan. Ipinasa lang namin sa inyo. Kung gusto namin yung pagpapalang ito, ipapasa sa inyo. Yun po, no? Tayo dun sa unang katanungan. Will we be prepared when Christ comes? Magiging handa kaya tayo sa pagparito ni Kristo? Sa ilalim ng katanungan na yan, may katanungan, are we watchful? Pangalawa, are we serious about His coming? Sa muling pagparito ni Kristo? O sinasalihan natin ang laro o biro? Kasama na rin tayo doon sa mga nag-i-scoop, doon sa nangungutya tungkol sa pagbabalik, doon sa nang-i-ismid. Ay, alam mo, darating yung Panginoon, tikatin mo na. Dugay na kung promisa. Di ba? Hindi seryoso. Nadusaw yung pananampalataya. Kahit na anong gawin mong salita, anong balik ng kanyang sigla, kung yung Panginoon, kung yung si Pablo, sinabi sa kanyang kapanahonan na malapit nang dumating ang Panginoon, how much more kaya ngayon? Hindi sila naniniwala dyan. Tignan mo si Pablo, namatay na. Sabi niya, darating Panginoon. Hanggang ngayon sa ating kapanahonan, 1,000 taon na nakaraan. Si Pablo, wala na, inamag na doon sa ilalim ng lupa.
Buto na lang natira. Wala pang Panginoon ang dumating. So, kasama ba tayo sa manungumutya ng tulad ng mga ganyan? At ang pangatlong katanungan, o pangalawang katanungan, are we putting on the armor of God? Sinusot ba natin balutin ng Diyos? Are we actively engaged in comforting and edifying our brethren? May young people ka man, children ka man, o di kaya men, women ka man, ma-senior citizen ka man. Are you actively engaged in comforting and edifying our brethren? Tungkol sa pagparito ng Panginoon, two things are absolutely necessary for us to prepare. Ang una, the Word of God. Salita ng Diyos. The Word of God which builds faith and hope. Ito po yung nagpapanday ng pananampalataya at pag-asa, and which provide comfort. Yun yung laro ng Word of God sa atin. Pangalawa, the Church of God. Church of God, na kung saan is makikita po natin yung pag-ibig na pinapahayag among members. At masusumpungan din natin yung comfort and edification to be experienced by members. Yan ang galing, di ba? So, dalawang bagay yan na necessary para sa paghahanda natin sa pagparito ng Panginoon. Una, ang salita ng Diyos. Pangalawa, ang simbahan ng Diyos. Siguro meron akong video. Hindi ito extension ng message, pero tanggapin nyo na lang din. Kahit na extension pa ng message. Nasa loob ng simbahan ito. But in Christ, Jesus is soon to come. The scripture says, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So shall we ever be with the Lord. He will come when you least expect it. He will come today. He will come tomorrow. He will come anytime. We must be ready. Tignan na wala. For as the lightning cometh out of the east and shineth even unto the west, so shall also be the coming of the Son of Man. Ganun po kabilis. Nagpipreaching lang dito, kung darating Diyos sa araw na yun, handa kaya tayo? Bakit hindi nila kinalabit yung mga tao na iwan? At bakit hindi lahat nakasama? Dahil ang totoo, marami sa mga Kristiyano, o may ilan sa mga Kristiyano kung hindi man lahat, hindi nila siniseryoso ang kanilang pagiging Kristiyano. Ganun po kabilis yung twinkling of an eye. Ano kaya kung darating Panginoon nang gano'n, samantalang nagsasalita ako dito, bigla mawala tayo. Doon pa sa isa na aking napanood, pastor pa na iwan. Naku. Paano kung ako maiwan?
I-represent nyo na lang ako doon sa langit. Hindi ba ba? Ganun po kabilis. Handa mo ba tayo? Okay. Preparing for Christ's coming cannot happen without diligent application of God's Word and active participation in the Lord's Church. Okay. Yung paghahanda sa pagparito ni Kristo ay hindi po mangyayari kung wala pong kasipagan, pagsasabuhay ng salita ng Diyos at aktibong pakikilahok sa simbahan ng Panginoon. Kaya mga Kristiyano, huwag tutulong-tulong! May panahon na para gumising! Sipin po natin itong mga bagay po na ito. Hindi po nagbibiro ang Diyos. Naghihintay pa ba tayo? Naghahanda ba tayo? My question is this. Dalawa lang ito. At tatapusin ko na rito. Have you been added by the Lord to His church? Idinagdag ka ba ng Diyos sa kanyang simbahan? Sa kanyang sambahan, yung body of Christ talaga. That is the universal church na sinasabi. Pangalawang katanungan, are you continuing steadfastly in fellowship with the local church? Kasi yun yung involvement dyan eh. Yung paghahanda, cannot happen without diligent application of God's Word and active participation in the Lord's church. Are you continuing steadfastly in fellowship with the local church? Let us pray. Lord, we thank you for reminding us once again of this message from your word. Thank you, God, for allowing us, Lord, to realize that whether we like it or not, Lord, your coming, Lord, is sure. And that we as Christians, Lord, we should be prepared for it. Allow us, O God, to see this. Allow us, Lord, to make the necessary move for us to be able, O Lord, to be a person or people, to be people, O Lord, who really responds well to the messages delivered from your servants. Lord, we commit to you. Hindi lamang, O Diyos, yung mga naririto, nakasama namin nananambahan, O Diyos, kundi lahat ng mga nasa kanilang tahanan. Nawa po inyo pong pagpapala at patuloy, O Diyos, na pang-unawa magmula sa inyong mga salita ay dadaloy po sa kanilang pong buhay, kaisipan at buhay, O Diyos. At ito po, Panginoon, ay maghahatid sa kanilang totoong paninilbihan na hindi lamang, O Diyos, sa kanilang kapwa, kundi pati, O Diyos, sa kapwa mananampalataya. Iyaan niyo po, Panginoon, kami magiging masigla at titibay sa aming pananampalataya sa inyo. Samantalang kami patuloy naghihintay, O Diyos, gamitin niyo po, Panginoon, bawat isa sa amin upang kami, O Diyos, ay maging daluyan na inyong pong pagpapala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
soon, and it is very, very sure you're not leaving. That's why we are reminded to prepare for Christ coming like a thief in the night, and we should live as the sons of the day. For Christ is the light that we as Christians put all the spiritual armors, fight to define our faith, and to comfort and strengthen. Let's sing the song when the roll is called again. When the trumpet And the morning breaks when the sailors run on the other shore, when the roll is called again, I'll be there. When the roll is called again, when the roll is called again, when the roll is called again. When the roll is called again, I'll be there. On the bright clouds soaring and the grand crash of Christ, in the glory of His resurrection When the roll is called again, I'll be there. When the roll is called again, 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 when the roll is called again
So I hope na matag sa kanato, makaingon kita, we will be there. When the roll is called, or the trumpet of the Lord will sound. Kaya ito sa ang ngakad sa mga tithes and offering. Let's sing the song, We Will Go Give and Pray. We will go. Let's pray together. Glorious and loving Father, salamat Panginoon, nililigayan ng Panginoon ng beloved Lord. We also pray for this tithes and offering, ginawa gihapag sa inyong mga kanakan. Bless this tithes and offering, Father, and may this offering will be used for the expansion of your kingdom. Bless also our resources, farmers, employees, and other sources of income. We commit all these things in Jesus' name. Amen. Amen. Dapat lang ang namin kasabay.
Today is a Mother's Day, so recognize the other people as a mom. So once again, maayong buntag sa ato tanan. Happy Mother's Day sa tanan ng mga inahan. So kung nasa inyong tapan na ay mother, pakigreet Happy Mother's Day. So sa panimalay, kung naamo sa inyong mga balay po, if you are with your mother, please greet also your nanay. So, nagay sa kapalutihan from Agatha Christie. A mother's love for her child is like nothing else in the world. It knows no law, no pity. It bears all things and crushes down remorselessly all that stands. So yung ana ang gugma sa isang kainahan. So isang sayang ang mga anak na gugma sa barrier pero ang mga inahan are really willing to break that down. So sa tinawag ng Diyos, all our mothers are appreciated. So, gikan pa lang sa time of conception, siguro, ano ba? At Teacher Joy, ulitin ko yung example na. So, since kayo siya wala kita na ko, dili-dili ay lalim mag-conceive o bata, kaya sa kanang pagpangalak pa lang, sana na kayo feeling yung depende sa mga sensitive ha. Pero sa hanggang ka ng sensitive, kayo pamangala, sa pagpangalak pa lang, muna kayo mamatay, tingin nila, o sa nakita lang na ako. So, dili din siya lalim. Ikan sa pagbuntis, pagpanganak, hangtod-tod sa kanyang pagkatiman sa mga kabataan. Sa pagpadako, sa pagtudlo, and indeed, being a mother, wala ko naman ang experience, pero kabalod din ang dili lalim. Isa sa mga mabiliban ko sa mga nanay kay kanyang sa sulod sa balay, murag sa isa time, kabuhat sila o mga 3, 5, tulog na trabaho na nasabay-sabay. Naghanap kayo sila. Pero gaisip ko ba, pero ano naman yung sa lalaki yung pag-isip? Kaya, napansin ko sa'yo, magsabay-sabay, kung naglumaag ka, nag-limpyo, may chance yung sumunod na pero ang mga nanay yung magbigay, diba? So, we really praise God for your life, o kami po yung mga people, mga men, nag-appreciate yun sa mga inahan. So, salamat sa mga pinabuhi. And also, anak ko na pagkailangan, wala lang nagalinig sunod sa mga nagkagaling ang panamalayan ninyo, kung minsan po susunod sa simbahan. What would be our church without mothers, right? So, yung ganun yung pastor na ganun niya, pagtibayin. So, ang mga inahan, you are a part of those na nag-edify sunod sa simbahan. Remember when one time, Iwan ka Felix na Sunday ito ba? Kung nadayon sa Bagyo ang mga women, sabi ko yan, hindi siya masagot kaya mingaw daw tayo. Pero tinawag mo dyan, dahil dyan mo na ulat ang mga mama. So, ito ang mga yung people siguro perhaps will render a song. So, kung naakot mo sa inyong panimalay, so hopefully you can just hear this song, and this is for our mothers. So praise God, and it is our prayer that God will continue to bless you more, empower you more, continue to build you up, especially not only just in rearing and in raising your children, but more important, all aspects of mga kinabuhi. Part din na ang pangangalaga sa Ginoo, part din na ang ang essence sa pagiging spiritual mother. So, I really believe po that ang mga mothers are, paano nag-remind sa ilang mga kaanakan. Siguro, since nag-prepare pa mo sila, speech ako. Kaya ano ba ba? Isa sa mga na-appreciate na po, for example, sa youth online, naisip na ako, it's expected usahay na may mga bata na hindi ka nga naging ka-engage, hindi nga ka-engross sa
since ang platform ko medyo lisod. So, kailangan na siya partnership with parents. But I thank God sa mga mama. Kung ano mo, basta isip mo sa maliwan, itagaan yung dagdag nga bulhaton. Pero kami sa pastoral team, hindi mo maributan. Hindi mo mapahimutan ka na matanaw lang na while nag-aagit nag-isip yung walay ginabuhat ito ang simbahan to reach out to ang mga kabataan. So perhaps to some parents, it will create a connection. Siguro sa akin na ay mga reminder, na ay mga yaw-yaw here, palutaw. Pero maudo na siya actually. Maudo na. Kung na ay mga kung na ay follow up ang mga inahan, sa'yo mag-post ni sa Facebook, pressure ang inahan, pressure ang bata, actually, may inahan na siya, pero sa gusto na ito i-build up. Nga si mama o si papa, na-connection sa ilang anak, na-ikuan mo, push, part mo sa application sa diwali ng store. Kaya syempre, kung pasagdan na nakakita mo sa kalibutan, kung huwag kayo buhaton, wala yung makita mo. So, primarily, sa karoon, itong desire ko din ni Pastor, some they have kids. Pero, tama itong point na kung ang mga mama o papa nanimba din kung isang mga bata sa balay. So, dako din yung role as parents, especially ako ang mga mama. Nga nag-follow up sa mga kabataan. But of course, naapag ang mga papa na nag-bulak sa ilahan. Are we ready? Pwede nyo mahalino sa mga gentlemen na to o sa mga ubang yung people, pwede nyo ganito ako ang mga mama sa atubangan. Social distancing, gihapon. Kaya palihog, butang tagbangko, mga gentlemen na to, mga yung people ng gabi para sa ito. Tingog mo ba? Mas yung mag-serve ka ganyan. Proper na ito. So, para sa mga sa kalay, Happy Mother's Day. To all mothers, Happy Mother's Day. M stands for the million things she gave me. O means only that she's lonely. D is for the blood she shed to save me. H is for her heart of purest gold. E is for her eyes below light shining. R is right and right shall always be. You are indeed a mother. You are our better price. I see you here when I get home. You feel some days are overlooked. But what you're doing is priceless, dear. And one day you'll back home. Far from now, when this is on the road, you remember the days of Millennial, white noses, washes dishes, having tea parties, getting kisses, playing ball in tiny shoes, dressing up in kissing boots. And you look at me with tearful eyes and you know you got it. Mothers are precious. Without them, there will be peace. Mothers are tireless, care for things whatever it is. Mothers are faithful. They are there when
prayerful. Always pray for us, your children. Always guide us and lead us to the right path. Always reminding us kung saan dapat bumaton. And thank you na wala din po nag-pick up sa mga kabataan, sa inyong mga kabataan, sa mga na hindi also even though kapilangin, ma-fail sa inyong mga kapilangin, magpatuon po sa inyong mga but your love wala reflection, mas gaglow kami para. Again, thank you, mothers and loving ones. So I'd like to request mga natin ng mga anak to give a token para sa ating mother and husband and Andre to please give the token sa ating mother and give them a tight hug like this. First, let's watch the video prepare. Nay, nakita po yung cellphone ko. Ay, wait lang. Nay, yung damit ko po, nilalaman ko ba? Nay, nakita po yung cellphone ko. Nay, yung damit ko po, nilalaman ko ba? Nay, ano po ulan? Nay, saan po nalagay yung suklay? Nay, gagawin ko ako ng quick. Huwag mo na akong hintayin. Yan yung mga salitang sa ngayon na ibaliwala sa iyo. Pero darating ang panahon, manghihis mong sarili. Mga salitang balang araw, hindi mo masasabi. Ngayon kasi, nagigising ka sa ingay ng nanay mo. Naiinis ka pa minsan kasi ang daming utos. Pag magpapaalam ng gagala, madalas hindi ka papayagan. Tapos, konting maliit ka lang ng uwi, magagalit na agad. Nasubukan mo na bang intindihin ng nanay mo? Baka kasi pagdating ng panahon, manibago ka kapag wala nang magsabi sa'yo na, kumain ka na ba? Magligpit ka na ng plato. Bakit ngayon ka lang? Saan ka galing? Anong oras ang uwi mo? Ngayon kasi, parang wala lang sa'yo yan. Minsan nga, ikaw pa ang naliligaw sa nanay mo. Abalang-abala ka sa pagsiselfone. Hindi mo na siya halos pansinin. Mas may oras at mas updated ka pa sa buhay.